Sa iba pang balita, nahaharap sa kasong administratibo at posibleng sampahan ng reklamong murder at robbery ang dalawang miyembro ng PNP Highway Patrol Group. Kaugnay naman ang pagkamatay ng isang rider. Paliwanag ng HPG, nanlaban daw ang rider kaya nabaril. Pero para sa pamilya ng biktima, overkill ang nangyari. Live mula sa Quezon City, may report si Steve Dailisan. Steve? Jessica, kasabay ng pagluluksa ay pursigido itong pamilya de la Riarte sa pagkalap ng mga ebidensya na makakapagbigay linaw dun sa pagkamatay ng kanilang kaanak na si John. Nagpapasalamat daw sila, Jessica, dun sa mga concerned citizen na kaisa nila sa paghahanap ng hustisya at dahil doon ay kahit papano nabibigyang linaw yung kaso sa ngayon. Lalo raw tumitibay, Jessica, yung suspetsya ng pamilya na sadyang pinatay yung kanilang mahal sa buhay. Sa video na kuha ng isang concerned citizen, makikitang hawak ng isang MMDA constable at miyembro ng PNP Highway Patrol Group, si John de la Riarte. Isa pang pulis na may barilang lumapit, sinikmuraan si de la Riarte. Lumapit din ang isa pang constable sa nagpupumiglas na rider at pinatalikod sa plastic barrier. Pinusasan at binira muli sa likuran si de la Riarte na napaliyad at napahiyaw sa sakit. Bumalik ang isang pulis at sinikmuraan ulit si de la Riarte. Nakaposas at nakasalampak na sa kalsada si de la Riarte nang balikan siya ng pulis para sampalin. Si Raul yung pulis na yun eh. Pahawi-hawi po siya tapos mamaya-maya, galagano niya yung kapatid ko eh. Siya rin gumanon sa kapatid ko eh. Tapos meron pa isa doon. Kung masama lang ako ng tao, kukuha na rin ako ang baril, sila babarilin ko eh. Kailangan muna namin makamit yung hustisya. Ipinanood ng GMA News sa mga opisyal ng HPG ang video. Base dun sa video, hindi dapat ganun, ano? Kasi dapat ito maximum tolerance. Ang importante lang dito, masubdue yung isang tao, kung talagang unruly. Importante lang naman yung reasonable force para medyo mapacify lang siya. Sabi ng mga kaanak, may dalang 33,000 pesos at may suot na singsing noon si John. Pero hindi raw nakarating sa kanila ito. Ano to, ninakawan niyo pa yung kapatid ko? Kaya siguro hindi nyo na tinatago nyo pa at sinasabi nyo na wag na kami magpamedya. Ang police car na ito ang pinagsakyan kay de la Riarte. Sa bahaging ito, sinasabing pinaupo yung rider. At dito na raw siya nanlaban hanggang sa babarel ng pulis. Bakas pa nga yung dugo dun sa mismong upuan at isa sa ilalim ito ngayon sa investigasyon ng NBI. Base sa kwento ng mga sangkot na pulis, iminuestra ng mga taga-HPG kung paano nanlaban at nabaril ang rider. Walang tumagos na bala sa sandalan ng upuan kung doon nabaril ang rider. Pero sa upuan may tila bakas na dinaanan ng dalawang tama ng bala. May naiwang isang basyo ng bala sa driver's seat. Sa autopsy report, lumalabas na 4 na tama ng bala ang tinamo ni de la Riarte. Ang unang tama ng bala malapit sa puso. May tama rin malapit sa leeg at tagiliran na pa ang mga fatal injury o nakamamatay. Lalong palaisipan sa Public Attorney's Office na paanong 4 na tama ng bala ang tinamo ng rider, gayong sa spot report ng HPG, 2 beses lang siya pinutukan. Tingin ng PAW, rub out ang nangyari. Mali dito yung mga pulis. Naka-handcuff na, nakatalikod, na-handcuff. Paano makapangagaw? O bakit nila pinatay? O bakit? Pinapatay, pinatay. Kasi sa puso binarel. Tsaka dito sa malapit sa liig. Na-turn over na ng HPG sa NBI ang video na kuha ng mga sakay ng nabanggang kotse ni de la Riarte. Bukod sa mga bastos na pananalita, makailang ulit daw na nandila si de la Riarte. Sa kabila ng pangyayari, makakaasa raw ang pamilya de la Riarte sa patas na investigasyon. Nakikiramay kami dun sa nangyari, no? Wala namang gumusto nito. So kung ano man po yung tunay na nangyari at kung may pananagutan po ang HPG, mga tao namin, tatanggapin po namin yon. So wala naman pong mangyayari talaga ditong takipan. Bukod sa kasong administratibo, sasampahan ng reklamong murder at robbery, sina PO3 Jeremiah Divilla at PO2 John G. Manonog na kapwa nasa restrictive custody ng HPG. Aalamin din ang pananagutan ng 2 constable na katuwang ng mga umarestong pulis. Jessica, pinanghahawakan naman ng HPG at ng mga MMDA constable ay yung video na kuha nitong motorista, no, na nabangga di umano nitong si John. Pero ang sabi nila, ito raw yung makakapagpatunay na unruly daw yung behavior nitong si John bago pa man dumating yung mga pulis. Just the same, ang sabi ng pamilya de la Riarte, sapat daw ba yon para maging kapalit ng buhay ng kanilang kaanak? Okay, Jessica. Steve, nagmula ito sa isang altercation o nagkagit-gitan sa kalye.
tapos ni-restrain nila itong si De La Riarte. Kitang-kita sa video, sabi rin ni PAW Attorney Acosta, no, na parang nakatali na yung kamay o nakaposas na sa likod, hawak pa siya ng dalawang pulis, tapos meron pang nanuntok sa kanya na isa pa. And then sinakay nila sa auto na nakaposas at lahat at gwardyado, tapos pinatay pa. Tama ka dyan, Jessica. Yun yung, yan yung video na binigay ng concerned citizen na kunan siya apparently habang ginagawa yan ng mga otoridad. At ang sabi nga ng PAW, paano raw makakapanlaban itong si John kung dyan pa lamang sa video na yan ay sinakta na siya ng mga otoridad. Yun yung kanilang matibay ngayon na pinanghahawakan. Lalo't ang claim nitong mga pulis ay dun mismo sa loob ng police car ay nanlaban di umano itong suspect habang siya ay nakaposas. At ang sabi pa nga kanina ay nung iminwestra dun sa reenactment ng NBI ay dahil sa pagpupumiglas dun sa loob ng police car, pagsisipa niya, ay meron daw mga bakas nung paa dun sa mismong car ceiling. At pero nung nakita natin kanina, Jessica, yung police car, given dun sa mga tama ng bala na tinamon itong si John De La Riarte at may mga exit wounds yun dun sa autopsy report, ay wala tayong makita kung siya ay nabaril, tinamaan siya sa dibdib or dun sa iba pang mga parts na sinasabi nila na fatal, ay wala tayong nakita na parang tama rin ng bala dun sa mismong upuan, dun sa mismong sandalan. So, isa yun dun sa mga tinitingnan ngayon ng PAW at maging ng NBI, Jessica. Kailangan lang klaruhin nating mabuti, no ho? Ito hong kasong ito, walang kinalaman ho ito dun sa giyera o kampanya kontra droga kasi medyo yun na lang yung madalas na naririnig na rason ng pulis, nanlaban kaya pinatay. Ito, yun din ang sinasabi ngayon, nanlaban kaya pinatay nila. Tama ka dyan, Jessica. At itong si John De La Riarte ay papasok siya. First day niya actually sa trabaho nung maganap yung insidente na yon. At meron pa tong post sa Facebook na siya ay nagpapasalamat at unang araw daw niya sa trabaho 2 hours before mangyari itong insidente na ito. At nung 3 months ago, mga bandang March or April, ay naisailalim siya sa random drug test at nagnegatibo siya doon. Ang sinasabi din dun sa ginawang autopsy sa kanya ngayon ay negatibo rin siya dun sa drug test. So, hindi siya kabilang dun sa mga kaso o dun sa mga sinasabing statistics ng mga nanlaban dahil sa hinihinalang pagkakasangkot dun sa illegal na droga, Jessica. Traffic incident po ito. I think we should keep on emphasizing that kasi he ended up like yung mga drug suspect Steve, parang ito yung senaryo na sinasabi ng mga nako-concern dito sa nangyayari ngayon na patayan, no? Yung mga sangkot sa droga. Parang ganito yung concern na parang nagkakaroon ng na-embolden yung ibang mga otoridad na pwede nilang gawin itong ganitong mga bagay. Well, this is yung concern. I'm just voicing yung concern po nung mga na ipapahayag ngayon sa media dito sa nangyayari. Pero parang ganito yung nangyayari ngayon dito sa kasong ito, Steve. Yes, Jessica, may same concern yung Volunteers Against Crime and Corruption na itong mga ganitong bagay ay syempre kaysa sila dun sa paglaban dun sa droga pero yung ganitong klase ng pagtrato ng mga pulis doon naman sa mga sibilyan, lalo na ito kagaya ng binanggit natin, ito ay simpleng gusot sa traffic na sana ay na-handle nila ng mas maayos kung tamang procedure yung sinunod ng mga umaresto sa kanya, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.